Peace out. Hindi na Pilipinas pag wala ng jeep. LRT mo, LRT. Hirap ang maging jeepney driver. Unang-una, yung traffic. Talong-talo, wala kang kita. Mapupunta lang sa crudo, hindi mo naman piling patay yung engine mo. So, salit lang kikita ka ng 800, pag na-traffic ka, mababawasan pa ho yun kasi kakainin ng crudo yun. Umulan, ba? Yun. Wala na yun, di walang galawan na po yun. Doon ka naabutan ng gutom. Doon ka naabutan ng yung ihi ka na. Wala ka na magagawa eh. Traffic eh. Tapos, kagaya mo mga turista, minsan mainit ang ulo. Diyan na yung mumurahin ka, jeepney driver ka, pag-bound ka na napakahabang pasensya. Kung sapin na, peace out. Mukhang tagilid na po ang mga jeepney driver pagka natuloy ang peace out. Kasi nagsimula naman po kasi ang Maynila sa jeep eh. Sabi nga nila, pagka peace out ang jeep, dadalhin na lang yung jeep doon sa museum. Hindi na Pilipinas pag wala ng jeep. Hanggat maaari, huwag na sana nila peace out. Hindi nila naiisip eh. Ang gobyerno natin, iniisip nila yung pakapakanan nung mayaman na. Paano kami? Eh kami mahihirap. Na diyan lang kami kumukuha ng pagkain ng pagpapaaral, upa ng bahay, lahat. Ito paano? Hindi pala na kung yung sinasabi nila na pag nanalo si BBM, wala yung peace out. O eto na naman. Declare si Marcos noon, nang manalo siya, ipaayos ng mga luma. Ngayon naman, ba't ganun? Kanya nga nalilito na kami. Marami kaming kinakabahan ngayon, paano mawala ang jeep namin. Ayaw na namin magkautang. O as is na lang sana. Nanggaling tayo sa pandemic, tapos ipe-face out nyo. Maraming nawala ng trabaho, yung manggagawa ng jeep. Saka kami. Diba mapasok, mawala ako sa jeep. Saan naman ako kukuha? Buti kung may bibigay sa akin na yung gobyerno natin. Eh wala eh. Eh kamukha ko, matanda na ako. 63 na ako. Eh kung kukuha pa ako, babayaran ko pa kaya yun.